iyong muling pagpapatalarin si Maria na kanyang magiging asawa na nipoy kayong paano. Samantalang naroon sila, dumating ang oras ng panganak ni Maria at isinilang niya ang kanyang kamalay at ito'y lalaki. Dinalog niya ang lambing sa tron at inihiga sa isang saksakan sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay. Hallelujah. Sa limang milyon ay may mga pastor na nasa bahay ay pupuya sa pagbabantay ng kanilang mga tuma. Biglang lumitaw sa harapan nila sa mga ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang sisilaw na kalintingan ng Panginoon. Tapos sila ng gayon na lamang, ngunit sinabi sa kanila ng Anghel, huwag kayong matakot. Ako ay may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulog ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon sa bayan ng David ang inyong tagapagligtas, ang Kristo Panginoon. Ito ang palatandaan. Tatagpuan ninyo ang isang sanggol na namabalot ng lambing at nakahiga sa saksakan. Biglang lumitaw sa tabi ng anghel sa kanyang bubuan kalimitan na nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga tao kinalulugan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka natin ang Panginoon sa Kristo. Manatili tayo. Si Emperador Augusto ay parang alaman niya
kalusan, ang plano ng Diyos, kaligtasan, at kapayapaan hindi mapapagin dahil ang isisilang ay ang gamit ng sanlibutan. Lahat ito ay dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Ang kagandahang loob ng Diyos na umuwi sa pagsikat ng kanyang anak na tinatawag natin Emmanuel, na ang kahulugan, ang Diyos ay nasa piling natin. God is with us. Mga kapatid, kapag Pasko, tayo na may taon ng pananampalataya, year of faith, tumututo tayo dyan sa kagandahang loob ng Diyos na ipinapakita kay Jesus na Emmanuel, ang Diyos nasa piling natin. Ang pinakamaganda na regalo ng Diyos noong unang Pasko ay ang kanyang sarili, ang kanyang buntong na magiging kapiling natin at hindi nahihiwalay sa atin. Mula sa kanyang pagsilang hanggang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, ang Diyos kapiling natin forever. Emmanuel, Diyos na kapiling natin ang magpakailanman. Wala tayong karanasan ng tao na hindi natin kapiling ng Diyos. Ang isang kinatatakutan natin mga tao ay mag-isa. Anong mo pag ikaw ay nag-iisa? Mga magulang, kapag ang inyong mga anak, naging teenager na, iba na ang barkada, bihira na kayong kasama, nagtutulog kayo para iniiwan na kayo ng iniiwan. Kapag ang inyong asawa ay nag-ibang bansa, nagtutulog kayo dahil kung halo-ito na natin wala ang asawa niyo. Hininagal ang apo ninyo, wala ang asawa niyo. Sa mga ganong pagkakataon, ang hinihiling ng kalooban natin, sana nag-ibig siya. Kaya nakakalakan tayo mga masakit, kasi makakasakit ka, ipukulong ka sa kwarto, ipukulong ka sa ospital. Minsan, bawal pa tayo, mag-iisa. Ang mga teenager ay nasusunod sa moda, ay nasusunod sa style ng buhok ng mga kaibigan para hindi iwanan, para hindi mag-isa, kasama ka ng grupo. Kaya ayaw natin pamatayin dahil ang kamatayan paghihiwalay. Takot tayo sa absence. Kaya may mga estudyante, tuwa-tuwa kapag absent. Ang gusto ng puso ng tao ay presence, hindi absence. Kahit na yung asawa na minsan